Sa madilim na kanto ng lungsod, kung saan ang mga ilaw ng poste ay tila pagod na rin sa kahaba ng gabi, naroon si Hana. 22 taong gulang, payat, maputla, at sa unang tingin ay isang ordinaryong dalagang tahimik lang na dumaraan sa buhay. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata, makikita ang lalim ng puyat at bigat ng dinadala. Dati siyang scholar, kinikilalang top student sa kanilang universidad. Pangarap niyang maging isang accountant, makapagtapos, at balang araw ay maiahon sa hirap ang kanilang pamilya. Ngunit lahat ng iyon ay parang isinulat lang sa buhangin, na tinangay ng malupit na alon ng realidad. Nang pumanaw ang kanyang ina dahil sa sakit at iwan sila ng ama na hindi na muling nagparamdam, si Hana ang naging ina, ama at tagapagtanggol ng kanyang bunsong kapatid. Walang kamag-anak na handang simalo sa kanilang sitwasyon. Sa simulay, pinilit niyang mag-sideline bilang kahera, tagalinis, kahit anong marangal na trabaho. Pero sa kakapusan ng kita at paglobo ng utang sa ospital ng kanyang kapatid, napilitang magdesisyon si Hana na hindi kailanman naisip ng dati niyang sarili, ibenta ang sariling katawan. Sa gabi, bihis si Hana ng pulang damit na hapit sa katawan, lakad ng may kumpiyansa at ngiti sa mga estrangherong dumaraan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, tuwing siya'y nag-iisa na, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili, hanggang kailan? Bakit ganito ang naging kapalaran ko? Ang bawat gabing dumarating ay tila isang paglalakad sa apoy, nakatatakot, masakit, at walang katiyakan kung makakaligtas pa siya sa sunod. Isang gabi ng tag-ulan, habang siya'y nafasilong sa isang karinderyang sarado na, hawak-hawak ang maliit na payong na may butas sa gilid, naramdaman niya ang kirot sa kanyang sikmura. Huling kain niya ay kanin at toyo, 2 araw na ang nakalilipas. Pero hindi siya pwedeng huminto. Kailangan niyang makauwi na may dalang gatas at gamot. Sa bawat pagdaan ng sasakyan, umaasa siyang may hihinto. Isang customer, isang gabi ng kaligtasan. Habang nakaupo sa gilid ng bangketa, may isang batang pulubi ang lumapit. Basa sa ulan, nanginginig at humihingi ng barya. Sa halip na itaboy, binunot ni Hana ang natitirang 20 piso sa bulsa at iniabot dito. Bumili ka ng tinapay. Huwag kang aalis dyan hanggat hindi mo nakakain. Mahinang wika niya. Nagulat ang bata at sa halip na umalis agad, iningnan siya ng matagal. Ate, mabait ka. Sana hindi ka na ginagabi dito. Walang masabi si Hana, tumango lang siya at pinilit numiti. Sa loob niya, parang isang salamin ang sinabi ng bata. Para sa isang sandali, naalala niya ang sarili niya noong mas bata pa. Puno ng pangarap, puno ng dangal. Nang umalis na ang bata, napatingin siya sa kalangitan. Umuulan pa rin, wala pa ring customer. May dumaan pero hindi huminto. May lumapit pero bastos ang salita kaya tinanggihan niya. At habang humahaba ang gabi, humahaba rin ang gutom, ang takot at ang tanong sa kanyang puso kung may pag-asa pa ba sa ganitong klaseng buhay. Minsan, naiisip niyang takbuhan na lang lahat. Ngunit bawat paglingon niya sa litrato ng kapatid, sa loob ng kanyang pitaka, bumabalik ang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Hindi para sa sarili. Walang nakakaalam ng totoo niyang istorya. Wala ni isa sa mga nagdaraan ang nakakakilala sa tunay niyang pagkatao. Pero sa kabila ng lahat, sa kabila ng kahirapan at sakit, patuloy siyang lumalakad sa dilim. Dahil kahit gaano ito kadilim, umaasa pa rin si Hana na balang araw ay may liwanag na darating. At sa hindi niya alam na gabing iyon, isang itim na sasakyan ang unti-unting hihinto sa kanyang harapan. Isang gabing magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Isa nang simula ng kwentong hindi niya kailanmang inakalang sa kanya pala isinulat. Habang patuloy ang pagpatak ng ulan at ang mundo ay tila nagiging mas tahimik sa bawat minutong lumilipas,
Napatingin si Hana sa kalsada. Wala pa rin siyang customer. Basang-basa na ang laylayan ng kanyang pulang damit at nanginginig na ang kanyang mga kamay sa lamig. Sa isip niya, baka kailangan na niyang umuwi. Kahit wala siyang kinita, baka pwede nang isunod na lang kinabukasan. Ngunit bago pa man siya makabangon mula sa pagkakaupo sa bangketa, isang maipim at mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harapan niya. Hindi ito katulad ng mga luma at maduming kotse na karaniwan niyang sinasakyan. Ito ay tila bagong modelo, makintab at may presensyang hindi mo maaaring baliwalain. Bumaba ang bintana sa harap at mula sa loob ay lumitaw ang isang lalaking naka-Amerikana. Malinis ang gupit, malamig ang tingin, pero may kuntanong kabaitan sa kanyang mata. Hindi ito ang tipikal na tingin ng isang lalaking naghahanap ng pansamantalang aliw. Tila ba sinusuri siya, hindi sa paraang mapanukso, kundi sa paraang gusto siyang intindihin. "Pwede ka bang makausap sandali?" tanong ng lalaki. Nag-alinlangan si Hana. Madalas, kapag ganito kaayos ang suot at kotse ng lalaki, mas mapanganib. Pero may kung anong tinig sa loob niya na nagsabing hindi ito katulad ng iba. Tumango siya at sumakay sa sasakyan. Sa loob, amoy mamahaling pabango at leather. Walang bastos na musika, wala ring bastos na tingin. Tahimik ang lalaki habang nagmamaneho papunta sa isang hotel, pero hindi yung klase ng motel na palaging pasukan ng kanyang mga dati ng customer. Ito ay isang high-end hotel na may marble lobby at receptionist na formal ang pananamit. Sa kabila ng kaba, sumunod si Hana. Nang makarating sila sa isang executive suite, hindi siya agad pinilit ni Lucien, ang lalaking nakasama niya. Sa halip ay inalok siya ng tuwalya at mainit na kape. "Gusto ko lang tayong mag-usap," aniya, habang tahimik na naupo sa upuang patapat niya. "Wala kang kailangang gawin. Wala akong gustong makuha sa'yo. Gusto lang kitang makilala." Natahimik si Hana. Ilang taon na siyang nasa ganitong uri ng buhay at ngayon lang siyang nakaranas ng ganitong pakikitungo. Hindi siya inaabuso ng tingin, hindi ginagalaw. Sa halip ay parang may matandang kaibigan na gusto lang siyang damayan. "Bakit ako?" tanong niya sa wakas. "Marami namang babaeng mas maganda, mas elegante, mas malinis." Napangiti si Lucien. "Kasi habang nakaupo ka kanina sa bangketa, nakita kitang binigyan ng pera yung batang pulubi kahit alam kong halos wala ka na ring natitira para sa sarili mo." Hindi alam ni Hana kung ano ang mararamdaman. Sa tagal ng panahong natutunan na niyang huwag nang umasa sa kabutihan ng ibang tao, ngayong may nagpakita ng kabutihan, tila siya pa ang naguguluhan. Pinilit niyang itaas muli ang kanyang pader. "Anong gusto mo talaga? Lahat ng lalaki may kapalit." Sagot ni Lucien, mahinahon at diretso. "Wala. Gusto ko lang malaman kung anong pangarap mo." Tumahimik si Hana. Hindi dahil wala siyang maisip, kundi dahil matagal na siyang hindi tinanong ng ganon. Pangarap. Para sa kanya, parang isa na lang itong kwento na sinasabi sa mga bata. "Gusto kong makabalik sa pag-aaral," bulong niya. "Gusto kong maging accountant, kagaya ng dati. Gusto kong buhayin ang kapatid ko na may sakit. Gusto kong mabuhay na hindi ako nahihiya sa sarili ko." Walang halong awa ang tingin ni Lucien. Ang nakita ni Hana sa kanyang mga mata ay respeto. "Kung papayag ka, gusto kong tulungan ka. Walang kapalit, walang obligasyon. Bibigyan kita ng oportunidad. Pero nasa sayo kung gusto mong tanggapin." Sa gabing iyon, walang nangyari sa kanila. Si Hana ay pinatulog ni Lucien sa guest room ng suite at kinabukasan, iniwanan siya ng sobre na may calling card at isang mensahe. "Kapag handa ka ng baguhin ang buhay mo, tawagan mo ako." Hindi bilang customer, bilang isang tao na naniniwala sa'yo. Habang papalabas si Hana ng hotel, bit-bit ang maliit niyang bag at ang di niya pa ring lubos na maintindihang damdamin. Napahawak siya sa calling card. Sa tagal ng panahong akala niya ay lahat ng pinto ay sarado, ngayong gabi
may isang bukas. Pero handa ba siyang pumasok? Sa mga susunod na araw, paulit-ulit niyang babasahin ang pangalan sa card. Lucien Villagracia. At sa likod nito, ang mga salitang hindi pa rin niyang makalimutan. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa respeto. Isang paalala na baka lang talaga may pag-asa pa siya. Lumipas ang magdamag. At sa mga sumunod na araw ay tila nagkaroon ng bagong laman ang isipan ni Hana. Sa tuwing gigising siya, una niyang tinitingnan ang calling card ni Lucien na inilagay niya sa ilalim ng kanyang unan. Paulit-ulit niyang binabasa ang pangalan at ang numerong nakaimprenta roon, at sa bawat pagbasa, tila may humahaplos na kakaibang pag-asa sa kanyang dibdib. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, naroon din ang takot. Baka niloloko lang siya. Baka isa lang din ito sa mga lalaking magpapakabait sa simula, pero sa huli mananamantala rin. O baka pinaglalaruan lang siya. Kaya't sa halip na tawagan agad ang numero, pinilit niyang ibalik ang atensyon sa kanyang gabi-gabing pakikibaka. Kailangan niyang kumita. Kailangan niyang bumili ng gamot para sa kapatid. Ang realidad ay mas malupit kaysa sa mga pangako. Ngunit habang patuloy ang kanyang paglalakad sa madidilim na lansangan at pakikisalamuha sa mga estrangherong hindi man lang tumitingin sa kanyang mata, unti-unting nababalikan ni Hana ang pakiramdam ng gabing kasama niya si Lucien. Na para bang kahit isang gabi lang, naging tao siyang muli. Isang araw, habang inaasikaso ang kanyang kapatid sa maliit nilang inuupahang kwarto, dumating ang landlord. Matagal na pala siyang may atrasong renta. Binigyan siya ng ultimatum. 3 araw kundi palalayasin sila. Nalugmok siya sa isang sulok habang umiiyak ang kapatid na si Enzo sa kanyang tabi. Doon na niya muling tiningnan ang calling card. Kinabukasan, hindi na siya naghintay pa. Pinindot niya ang numerong nakasave sa kanyang lumang cellphone. Isang ring pa lang, sumagot na ang kabilang linya. Hana? Tanong ng pamilyar na tinig. Mahina ang boses niya. Pwede ba tayong magkita? Ang sagot ni Lucien ay mabilis at walang alinlangan. Oo, kahit ngayon. Nagkita sila sa isang tahimik na cafe sa Makati, hindi kalayuan sa opisina ni Lucien. Nakasuot si Hana ng simpleng blouse at maong, bagay na bihira na niyang maisuot. Wala siyang makeup. Gusto niyang makita siya ni Lucien bilang siya, wala ng maskara. Nang dumating si Lucien, nakasuot ito ng polo at slacks, pero dala pa rin ang presensya ng isang taong alam ang kanyang lugar sa mundo. Umupo ito sa harap niya, ngumiti at tahimik na naghintay na siya ang maunang magsalita. Sigurado ka ba talaga? Tanong ni Hana. Natutulungan mo ako na hindi mo ako gagamitin? Matagal tumingin si Lucien bago sumagot. Hana, lahat ng tao may nakaraan. Pero hindi ibig sabihin nun wala na silang karapatang magsimula ulit. Kung pipiliing mong huminto sa mundong iyon, may daan palabas. At kung papayag ka, gusto kong maging bahagi ng daang yon. Hindi agad sumagot si Hana. Sa halip, tumingin siya sa bintana ng kafe kung saan dumaraan ng mga taong abala sa kanya-kanilang buhay. Ilang taon na rin siyang nanood sa mundo mula sa gilid. Laging may pader sa pagitan niya at ng normal na buhay. Gusto na rin niyang mapatawid sa kabilang panig. Sa wakas, tumango siya. Anong kailangan kong gawin? Tanaw sa mga mata ni Lucien ang kalmadong determinasyon. May foundation ako. Isa sa mga programang namin ay ang pagbibigay ng scholarship sa mga kababaihang nais magsimulang muli. Hindi ka lang tatanggap ng tulong, magiging intern ka rin sa kumpanya ko habang nag-aaral. Legal ang kita, marangal, at higit sa lahat, may proseso pa ring pagdadaanan para sa sarili mong kagalingan. Hindi alam ni Hana kung ano ang mararamdaman. Masaya, natatakot, nalulula, pero sa gitna ng halo-halong emosyon, naroon ang isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman, pag-asa.
Sumunod na linggo, isinama siya ni Lucien sa headquarters ng kanyang kumpanya. Malaki ito, moderno at punong-puno ng mga taong formal at may kumpiyansa sa sarili. Marami ang napatingin kay Hana. Isa siyang estranghera sa mundong iyon. Pero pinakilala siya ni Lucien sa HR bilang bagong intern. Walang binanggit tungkol sa kanyang nakaraan. Wala ring espesyal na trato. Isa lang siyang bagong empleyado na may pagkakataong patunayan ang sarili. Unang araw niya sa trabaho, natulala siya habang hawak ang simpleng ID badge na may pangalan niya. Sa unang pagkakataon, may opisyal siyang pagkakakilanlan. Hindi na siya nilalang ng gabi. Sa gabi ring iyon, habang pauwi siya, hindi niya maiwasang mapaluha habang nakaupo sa jeep. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa panibagong simula. Sa unang beses sa mahabang panahon, natulog si Hanang ng mahimbing. Walang takot, walang iniisip na kung anong gagawing kinabukasan para lang mabuhay. At sa panaginip niya, nakita niya ang sarili niyang nakasuot ng toga, may hawak na diploma habang nasa tabi niya si Enzo at si Lucien. Sa panaginip, narinig niyang binibigkas ng isang tinig, malayo ka na sa kung saan ka nagsimula. At sa paggising niya, alam niyang iyon na ang direksyon ng kanyang buhay. Unti-unti, hindi madali, pero ngayon ay alam na niya, hindi pa huli ang lahat. Matalipas ang halos 2 linggo mula nang magsimula si Hana bilang intern sa kumpanya ni Lucien, unti-unti na rin siyang nasasanay sa bagong mundo na noon ay parang panaginip lang sa kanya. Mahirap sa simula, karamihan sa kanyang mga kasamahan ay mga graduate ng kilalang eskwelahan, may malalalim na bokabularyo at bihasa sa corporate etiquette. Habang siya, tahimik lang sa sulok, palaging nagmamasid at laging tinatanong ang sarili kung tama ba ang ginagawa niya. May ilang pagkakataon pa nga na hindi niya alam ang tamang gamit ng email, kung paano magsalita sa meeting o kung paano humingi ng tulong nang hindi mukhang mangmang. Pero sa halip na panghinaan ng loob, ginawa niya itong dahilan para matuto. Gabi-gabi, bukod sa pagtulong kay Enzo sa pag-inom ng gamot at pagkain, binubusisi niya ang mga lumang modules na ibinigay ni Lucien. Pinag-aaralan niya ang mga basic accounting principles at business ethics. Nagsusulat siya ng mga tanong at kinabukasan, ipinapakita niya sa isang supervisor o sa HR para ipaliwanag. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng panghuhusga. May ilang empleyado ang nagsimulang magtanong-tanong kung sino ba talaga si Hana at bakit tila may espesyal na koneksyon siya kay Lucien. May mga bulong na naririnig siya kapag dumadaan na para bang ang simpleng ngiti sa kanya ng CEO ay sapat na para questionin ang kanyang presensya. Lalo na ng isang beses ay makita siyang sumakay sa sasakyan ni Lucien pauwi dahil sinabay lang naman siya nito mula sa opisina. Bagamat wala silang ginagawang mali, hindi iyon ang tingin ng iba. Hindi niya masisi ang mga tao. Alam niyang galing siya sa isang madilim na nakaraan at hindi lahat ay madaling tatanggap sa kanya. Ngunit sa halip na lumaban o magpaliwanag, pinili niyang patunayan ang sarili sa gawa. Mas maaga siyang pumapasok kaysa sa lahat. Mas handa siya sa mga task at kapag may hindi siya alam, hindi siya nahihiyang magtanong. Isang gabi, habang pauwi si Hana mula sa opisina, hinarang siya ng 2 lalaking pamilyar sa kanya. Isa rito ay si Rico, ang dating bugaw na matagal na niyang tinakasan. May hawak itong papel at galit na galit ang mukha. Akala mo ba makakatakas ka sa obligasyon mo sa akin, ha? Sigaw nito. May utang ka pa. Lahat ng ginastos ko sa'yo. Lahat ng tinira ko sa'yo. Hindi agad nakagalaw si Hana. Nanginginig siya. Lahat ng alaala ng kanyang madilim na buhay ay parang bumalik sa isang iglap. Nang tanggain siyang hatakin ni Rico papasok sa van, may isang sasakyang biglang huminto sa gilid. Bumukas ang pinto at bumaba si Lucien kasama ang isang bodyguard. Bitawan mo siya, mariing wika ni Lucien, ang boses ay malamig pero may bigat.
Kapag hindi mo siya binitawan ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalapit sa kahit sinong babae ulit. Nagulat si Rico. Hindi niya inasahan na may lalaking magtatanggol kay Hana. Lalo na hindi ang mismong taong sinasabi ng mga chismis na ginagamit lang siya. Pinalayas ni Lucien ang mga lalaki at siniguradong makakalayo na si Hana sa kanila. Sumakay si Hana sa sasakyan at sa loob, hindi na niya napigilan ang luha. Hindi dahil sa takot, kundi sa halo-halong damdaming matagal na niyang itinatago. Pasensya na, mahinang wika niya. Ayokong madamay ka sa gulo ko. Tumingin si Lucien sa kanya, seryoso ang muka. Hana, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa pagkakaroon ng nakaraan. Ang mahalaga, gusto mong lumayo sa sakit na yon. At kung ako ang tatanungin mo, mas gugustuhin kong kasama ka sa paglalakad patungo sa bago mong buhay, kahit paminsan ay may pilit na humahatak sa iyo pabalik. Dinala siya ni Lucien sa isang safe house na pag-aari ng kumpanya, kung saan siya pansamantalang mananatili habang inaayos ang restraining order laban kay Rico. Doon sa katahimikan ng gabi, habang nakaupo sa maliit na sofa at iniinom ang tasa ng mainit na tsokolate, muling napaisip si Hana. Sa mga panahong akala niya ay wala nang handang maniwala sa kanya, may isang tao palang darating. Hindi para iligtas siya, kundi para samahan siyang buuin ang sarili. At sa sandaling iyon, bagamat hindi pa lubos ang tiwala niya sa mundo, nagsimula siyang muling maniwala sa posibilidad na baka nga, hindi na siya kailangang matulog ng may takot sa dilim. Na baka sa wakas, may gabing sisikat ang araw hindi dahil natapos ang gabi, kundi dahil pinili niya itong harapin. Hindi mag-isa, kundi kasama ang isang taong naniniwala sa kanya. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumalik na si Hana sa opisina. Hindi siya nagpahinga kahit pa halos walang tulog ang buong gabi sa takot na baka may sumunod na insidente. Pero sa halip na panghinaan ng loob, ang nangyari kagabi ay lalong nagpatibay sa kanyang determinasyon. Ayaw na niyang bumalik sa dating buhay. Ayaw na niyang mabuhay sa takot. At higit sa lahat, gusto niyang patunayan na kaya niyang maging karapat-dapat sa bagong simula. Kaya naman pagdating niya sa trabaho, tahimik siyang umupo sa kanyang lamesa at agad sinimulan ang mga iniwang task. Isa-isang nililista, sinasagutan, at kung may hindi siya alam, ay humihingi siya ng tulong sa maayos na paraan. Ang supervisor niya ay napapansin na ang pagbabago. Mula sa pagiging tahimik at mailap, si Hana ay nagiging mas maalam at aktibo sa mga diskasyon. Hindi na siya nagtatago sa likod ng mga kasama at unti-unti nagsisimula na siyang magtiwala sa sarili. Isang linggo ang lumipas mula nang siya'y pansamantalang ipatira ni Lucien sa safe house. Tahimik ang lugar, may hardin at may maliit na silid-aklatan sa loob. Dito niya na ipagpatuloy ang pag-aaral sa accounting gamit ang mga lumang modules ni Lucien. Kada gabi nagsusulat siya ng mga panong at kinabukasan ay kinakausap niyang HR staff o kung minsan ay si Lucien mismo kung available ito. Napansin ni Lucien ang lalim ng dedikasyon ni Hana. Sa bawat tanong na kanyang tinatanong, sa bawat pagsusumikap niyang intindihin ang mga konsepto ng negosyo, mas lalo siyang humahanga. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling propesyonal ang kanilang ugnayan. Walang mali siya, walang pang-aabuso. Sa halip, parang may binubuong tiwala, isang pundasyon ng pagrespeto na hindi kailanman naibigay kay Hana noon. Isang araw, matapos ang regular nilang team meeting, tinawag si Hana ng head ng department. Inilahad sa kanya na siya ang napiling sumama sa isang minor project bilang junior assistant. Isa itong simpleng pagsubok kung saan kailangan niyang tumulong sa pag-audit ng isang partner firm ng kumpanya. Sa unang pagkakataon, magkakaroon siya ng aktwal na papel sa proseso ng negosyo. Kinabahan siya siyempre,
pero mas nangingibabaw ang excitement. Sa loob ng 2 linggo, nagtulungan sila ng team at sa bawat hakbang ng proyekto ay naging mas malinaw kay Hana na ito ang mundong gusto niyang galawan. Isang mundong marangal, isang trabahong pinaghihirapan at hindi kinahihiyang upagmalaki. Habang siya'y nakatutok sa bagong tungkulin, si Enzo naman ay patuloy na ginagamot sa tulong ng foundation ni Lucien. Tuwing weekend ay dinadalaw niya ito sa safe house kung saan may assigned caregiver at regular na check-up. Sa bawat pagkikita nila, napapansin niyang lumalakas na muli ang kapatid. Naging mas makulit, mas masigla, at higit sa lahat, mas masayahin. Ate, sabi ni Enzo minsan habang hawak ang maliit na drawing pad na binigay ni Lucien, balang araw, gusto ko ring tumulong sa mga batang walang nanay, katulad ng ginagawa mo sa akin ngayon. Napaluha si Hana, hindi sa lungkot, kundi sa tuwa. Sa mga mata ng kanyang kapatid, isa siyang bayani. At sa pagkakataong iyon, naisip niyang baka hindi na siya kailangang itago sa dilim ng kahapon. Baka unti-unti, pwede na siyang lumabas sa liwanag ng kanyang bagong pagkatao. Isang gabi, habang nasa lounge area ng opisina, naabutan siya ni Lucien na abala sa pagbabasa ng accounting book. Tahimik itong naupo sa tabi niya at nagsimulang magbasa ng dokumento sa kanyang tablet. Ilang minuto rin silang hindi nag-usap. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naroroon ang kakaibang pakiramdam ng koneksyon. Hindi kailangan ng salita. Hindi kailangan ng paliwanag. Masasabi mo na bang handa ka na sa bago mong buhay? Mahinang tanong ni Lucien. Tumingin si Hana sa kanya. May ngiti sa kanyang labi. Hindi pa siguro lubos pero alam ko nang hindi ko na kailanman babalikan ang dati. Tumango si Lucien at sa pagkakataong iyon, hindi niya ito tiningnan bilang isang taong tumulong lang sa kanya. Nakita niya ito bilang isang tao na nakita ang kanyang tunay na halaga kahit nung panahong ni siya mismo ay hindi makakita nito sa sarili niya. Sa gabing iyon, umuwi si Hana na may hawak na sobre. Hindi niya agad binuksan. Sa halip, pagdating sa kwarto, umupo siya sa kama, huminga ng malalim at saka ito sinilip. Isang payslip, ang una niyang sahod bilang intern. Maliit lang pero legal, malinis, marangal. Sa halip na itago ito, inilagay niya ito sa maliit na frame at itinayo sa ibabaw ng mesa. Isang paalala, isang patunay, na minsan kahit gaano kabigat ang pinanggalingan mo, kapag may isang taong naniwala sa iyo, kaya mong magsimula ulit. At sa simula niyang ito, buo ang loob niyang ituloy ang laban. Hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa mga taong umaasa at naniniwala na kaya pa niyang muling tumayo. Simula nang mapasama si Hana sa project team at mas mapalapit sa aktual na operasyon ng kumpanya, mas lalo siyang naging visible sa loob ng opisina. Kung dati ay walang masyadong pumapansin sa kanya, maliban sa HR at ilang supervisor, ngayon ay marami nang bumabati at kumakausap sa kanya. Ngunit hindi lahat ng atensyon ay positibo. Sa likod ng ilang ngiti at mabait na pagbati, may mga bulong-bulungan na hindi niya maikakaila. Sa pantry, habang nagtitimpla siya ng kape, naririnig niya ang ilang babaeng empleyado na pabulong kung mag-usap. Isa raw siyang special case. Tinanggap hindi dahil sa galing kundi dahil may koneksyon sa itaas. Ang ilan ay nag-aakalang kabit siya ni Lucien dahil hindi raw karaniwan na isang baguhang tulad niya ay bigla na lang makakasama sa mga importanteng proyekto. May ilan pang nagsabing mayaman lang daw ang tumulong sa kanya kaya nakaangat agad. Sa simula ay pinipilit niyang huwag pansinin. Alam niyang hindi niya kontrolado ang sasabihin ng ibang tao. At ang pinakamahalaga ay ginagawa niya ang trabaho niya ng maayos at may integridad. Ngunit habang tumatagal, mas bumibigat ang pakiramdam.
Sa bawat meeting kung saan siya'y kasama, pakiramdam niya ay tinitimbang ng mga mata kung karapat-dapat ba siyang nandoon. May mga pagkakataong kahit tama ang sinasabi niya, tila hindi ito pinapansin hanggat hindi inuulit ng ibang mas kilalang empleyado. Isang araw, habang naglalakad sa hallway papunta sa training room, may 2 empleyado ang hindi namalayan nang paparating siya at narinig niya ang usapan. Alam mo naman, basta maganda at marunong pumili ng tamang lalaki, instant career. Napahinto si Hana. Tumigil din ang mga ito nang makita siyang nandoon. Walang nagsalita at agad silang naglakad palayo. Pero sa damdamin ni Hana, tumama ang mga salitang iyon na parang kutsilyo. Nang gabing iyon, umuwi siya sa safe house na mas tahimik kaysa sa dati. Hindi siya agad kumain, ni hindi niya agad kinausap si Enzo. Naupo lang siya sa gilid ng kama, hawak ang isang maliit na notebook kung saan niya isinusulat ang mga natutunan niya sa bawat araw. Binuklat niya ito at binasa ang una niyang isinulat. Hindi ko kailanman kailangang hipaliwanag ang kabuuan ko sa mga taong hindi interesado sa totoo. Pinikit niya ang mga mata at pinilit alalahanin kung bakit siya nagsimula. Hindi para mapahanga ang mga taong ayaw naman talagang makakita ng mabuti, kundi para patunayan sa sarili niya na kaya niyang bumangon. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina na may bagong tatang sa dibdib. Hindi arogante, hindi matigas, pero buo. Kapag may kailangang sabihin, ginagawa niya ito ng may kumpiyansa. Kapag may tanong, humihingi siya ng tulong, pero hindi na pinangungunahan ng takot na pagtawanan. At kapag may ginagawa, sinisigurado niyang hindi lang basta pasado, kundi may kalidad at puso. Napansin ito ng management. Ilang ulit siyang pinuri ng kanyang team leader at ilang beses na ring sinama sa mga internal assessment meeting para sa posibleng training sa higher responsibility. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi pa rin nawawala ang ilang mapanuring mata. Hanggang sa isang insidente ang naganap na halos sumubok sa katatagan niya. Isang confidential email ang aksidenteng naipasa sa kanya ng isa sa mga empleyado. Doon nakita niya ang palitan ng mensahe ng ilang staff na nagtatawanan tungkol sa kanya. Project Cinderella ang tawag nila. Isang charity case daw na napulot lang sa kalye at ginawang eksperimento ng CEO. May mga meme pang kasama, larawang sinadya nilang kunan habang nasa elevator si Hana. May caption na, "Pag may tiyaga, may lusyon." Sa unang pagbasa, tila nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang ginawang biro sa kanyang pagkatao o ang katotohanang may mga taong may oras para bastusin ang pinagsusumikapan ng iba. Nagkulong siya sa conference room at doon tahimik na umiyak. Ilang minuto lang pero sapat iyon para ilabas ang sapit. Nang tumigil siya, huminga siya ng malalim, pinunasan ng luha at lumabas na parang walang nangyari. Kinagabihan, sa isang pribadong usapan kay Lucien, ibinahagi niya ang buong pangyayari. Hindi ko sinasadya pero nabasa ko ang mga sinulat nila. Hindi ko alam kung tama bang magreklamo ako, pero hindi ko na kayang tiisin. Tahimik lang si Lucien habang nakikinig. Tila pinipigilan nito ang galit, ngunit kita sa mata ang pagkabahala. "I'll take care of it," mahinang sabi nito. "Pero proud ako sa'yo dahil sa halip na gumanti, pinili mong manatiling profesional." Kinabukasan, inimbestigahan ng HR ang insidente. 1 linggo lang at inilipat sa ibang department ang ilang sangkot, habang ang iba ay sinuspinde. Hindi na inilahad sa lahat kung bakit, pero sapat na yon upang iparating na hindi pinapayagan sa kumpanya ang pangungutya o diskriminasyon. Sa kabila ng mga pagsubok, isang bagay ang naging malinaw kay Hana. Ang marangal na buhay ay hindi laging tinatanggap ng buong mundo, pero palaging karapat-dapat ipaglaban. At kung minsan, ang pananahimik ay mas makapangyarihan kaysa sa sigaw, lalo na kung ang layunin mo ay hindi lang panalo, kundi dignidad. Sa dulo ng linggo, habang nasa pantry siya at nagtitimpla ng kape, may isang kasamahang babae na lumapit sa kanya.
Hana, gusto ko lang humingi ng tawad. Isa ako sa mga nagbingi-bingihan sa paligid. Pero gusto kong malaman mong saludo ako sa tibay mo. Napangipi si Hana. Hindi na niya kailangan ng palakpakan. Isang simpleng pagkilala na hindi na siya invisible ay sapat na. Dahil sa mundong minsan ay tinulak siyang maging katahimikan sa gabi, ngayon ay unti-unti na siyang nagiging tinig ng pag-asa sa araw. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumilinaw sa kanya ang tunay na halaga ng respeto. Hindi sa panlabas na tingin, kundi sa paninindigang hindi kailanman matitinag ng mga salita. Ilang buwan na rin ang lumipas mula nang tuluyang pumasok si Hana sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ang dating dalagang palaging nakayuko at tahimik sa sulok ay ngayon ay isa ng respetadong bahagi ng team. Kahit papaano, unti-unti na ring lumuluwag ang mga mata ng mga dating mapanghusga sa kanya. Pero kahit gaano siya kahusay magtrabaho at kahit gaano nakalayo ang narating niya, hindi pa rin siya lubusang malaya sa anino ng kanyang nakaraan. May mga gabi pa rin na hindi siya makatulog. May mga panaginip pa ring bumabalik sa mga sandaling siya ay tinatrato bilang gamit, hindi tao. At higit sa lahat, may mga bahagi ng kanyang pagkatao na pilit pa rin niyang itinataas mula sa putik ng kahapon. Isang araw, habang papauwi siya mula sa opisina, nakatanggap siya ng mensahe mula sa dati niyang kaibigan sa kalye. Si Alma, isa sa mga kabarkada niya noong panahon na pareho silang gumagawa ng gabi-gabing kompromiso para lang mabuhay. Nagsabing gusto raw siyang makita. Kinabukasan, nagkita sila sa isang lumang karinderya malapit sa dating lugar na kinaroroonan nila. Si Alma ay payat na, halatang pagod at may bahid ng pagkakasakit. Hana, ani Alma, ikaw na lang ang hindi ko pa nakita sa ating lahat. Yung iba, nawala na. Yung iba, tuluyan ng sumuko. Hindi agad nakaimik si Hana, na puno ng bigat ang kanyang dibdib. Dati, sila ni Alma ay nagtatawanan pa habang nasa ilalim ng poste, sabay nagtatawid ng pagod at takot sa bawat gabi. Ngayon, parang silang dalawa na lang ang natitirang nakatayo. Ipinakita ni Alma ang maliit na plastic bag na may lamang gamot at ilang piraso ng biskit. Hindi ko na kaya, Hana. Wala na akong pupuntahan. Pinagtabuyan na rin ako sa tinutuluyan ko. Tahimik si Hana sa loob ng ilang minuto. Hindi siya mayaman. Hindi siya kapangyarihang makapagliligtas ng kahit sino. Pero isa lang ang alam niya. Kung may pagkakataong makatulong sa taong minsan ay naging bahagi ng kanyang buhay, hindi siya pwedeng lumampas lang. May tutuluyan ka. Sumama ka sa akin. May mga programang tumutulong sa mga kababaihan. Doon mo pwedeng simulan ulit. Nag-aalangan si Alma, pero sa mga mata ni Hana ay naroon ang paniniwala na hindi ito isang awa, kundi isang pag-abot ng kamay mula sa kapwa sugatan na natutong bumamon. Kinagabihan, habang inihahatid niya si Alma sa isa sa mga partner shelters ng foundation, muling nabalikan ni Hana ang dami ng pinagdaanan niya. Kung hindi siya pinulot ni Lucien mula sa kalsada, baka siya rin ngayon si Alma. Baka siya rin ang nawalan ng lakas, ng dignidad, ng paniniwala sa sarili. Pero hindi siya bumalik sa lugar na iyon para ipagyabang ang pagbabago niya. Bumalik siya para ipaalala sa sarili na kahit gaano na siya kalayo, hindi kailanman masamang balikan ang pinanggalingan mo. Lalo na kung may ibang naiwan pa roon na umaasang may darating at magpapakita na posible pa ang pag-ahon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na ring maging mas bukas si Hana sa mga taong nasa paligid niya. Sa opisina, mas nagsasalita na siya sa mga meeting. Hindi na siya natatakot na magbahagi ng ideya. Sa foundation events, siya na rin ang nagkukusa minsang magsalita sa harap ng mga kabataang babae na galing sa kalye. Ibinabahagi niya ang kanyang kwento, hindi para kaawaan, kundi para bigyang lakas ang mga nawalan na ng boses. Isa sa mga event na yon,
Inanyayahan siyang magbahagi sa isang seminar para sa mga kabataang kababaihan na tinutulungan ng kumpanya. Hindi ako produkto ng charity. Ako ay produkto ng paniniwala. May isang taong naniwala sa akin kahit wala na akong maipakitang dahilan para paniwalaan. At dahil doon, natutunan kong muli ang halaga ko bilang tao. Sa audience, naroon si Lucien. Tahimik lang siyang nakaupo, nakangiti habang nakikinig. At sa sandaling nagtama ang mga mata nila, naunawaan ni Hana kung gaano kalalim na ang ugnayan nila. Isang koneksyon na hindi nakabase sa awa, kundi sa respeto. Pagkatapos ng seminar, lumapit si Lucien sa kanya. "Handa ka na ba?" tanong nito. "Handa na saan?" balik tanong ni Hana, medyo naguguluhan. "Handa ka na bang gawin ang mas malaki pa? Hindi lang bilang empleyado, kundi bilang leader." Hindi agad nakasagot si Hana. Pero sa loob niya, alam na niya ang sagot. Oo, handa na siyang mamuno. Handa na siyang gamitin ang boses na minsang pinatahimik ng mundo, na yon para itaas ang iba pang tulad niya. At sa gabi ring iyon, habang nagpapahinga sa safe house, pinanood niya si Enzo na mahimbing nang natutulog. Malinis na ang hininga nito, maayos na ang lagay ng katawan. Wala na ang mga lagnat at panghihina na dati araw-araw nilang kinakalaban. Tumabi siya rito at bumulong. Malapit na, Enzo, malapit na talaga. Dahil ngayon, hindi na lang siya basta umaasa. Siya na mismo ang gumagawa ng landas. Hindi perpekto ang mundo at may mga balakid pa rin. Pero ang mahalaga, may direksyon na siya at hindi na siya naglalakad mag-isa. Mula nang mas maging bukas si Hana sa pagtanggap ng kanyang papel bilang bagong mukha ng pag-asa, unti-unti ring lumalim ang relasyon nila ni Lucien. Hindi man nila ito hayagang pinag-uusapan, may mga sandaling hindi na nila kailangang magsalita. Kapag nagkakatinginan sila sa hallway ng opisina, kapag sabay silang nauuwi mula sa mga community events, o kapag tahimik silang nagkakape sa lounge ng building tuwing madaling araw matapos ang mahahabang meeting, may isang uri ng koneksyon na unti-unting nabubuo, matatag, tahimik at hindi pilit. Ngunit sa kabila ng lumalalim nilang samahan, pareho nilang pinipiling manatili sa kanilang hangganan. Si Hana, dahil sa takot na baka masira ang tiwala at respeto sa pagitan nila, at si Lucien, dahil ayaw niyang madungisan ang prosesong pinagdadaanan ni Hana sa pamamagitan ng pagmamadali sa damdamin. Sa loob ng opisina, naging mas aktibo na si Hana sa mga proyekto. Isa na siya sa mga pinapangalanang key contributors sa ilang advocacy programs ng kumpanya, lalo na sa mga kampanyang nakatuon sa kababaihan at edukasyon. Pinupuri siya ng ilang managers sa kanyang leadership potential at may mga pagkakataong siya na mismo ang hinahanap para magsalita sa harap ng mga stakeholders. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, dala pa rin niya ang mga alaala ng kanyang pinagdaanan. Tuwing tinatanong siya kung paano siya nagsimula, palagi niyang sinisimulan sa katotohanang hindi lahat ng kwento ay nagsisimula sa liwanag at hindi lahat ng tao ay may pagkakataong maipakita ang tunay na halaga nila sa mata ng lipunan. Kaya ang bawat tagumpay na tinatamasa niya ngayon ay hindi niya inaangkin ng mag-isa. Para iyon sa lahat ng tinanggalan ng tinig, para sa lahat ng hindi nabigyan ng pagkakataong lumaban. Ngunit habang mas lumalalim ang kanyang papel sa mundo ng kumpanya at advokasya, mas ramdam din niya ang paglalim ng damdamin niya para kay Lucien. Hindi ito tipo ng pagtingin na nabuo sa pansamantalang atensyon o pagkahumaling. Sa halip, ito ay mabagal, mahinahon, pero malalim na pag-unawa. Isang pagtingin na nagsimula sa respeto at humantong sa tahimik na paghanga. Ngunit kahit paramdam niyang may damdamin din si Lucien, hindi niya kailanman ginamit ito bilang dahilan para mas mapadali ang kanyang posisyon. Sa katunayan,
Mas naging masigasig pa siya sa pagpapakita ng kanyang galing. Isa sa mga meeting na dinaluhan niya kasama si Lucien ay nauwi sa isang mahabang paglalakad sa labas ng building matapos ang opisyal na usapan. Magkahalong katahimikan at kaswal na pag-uusap ang bumalot sa kanila habang naglalakad sa gilid ng ilog sa may business district. Naalala mo pa ba kung paano tayo unang nagkita? Tanong ni Lucien. Hindi nakatingin sa kanya kundi sa ilaw ng kalsada. Oo, sagot ni Hana. Basang-basa ako noon sa ulan, nakaupo sa gilid ng bangketa. Hindi ko nga alam kung bakit ka huminto. Napangiti si Lucien. Hindi lahat ng humihinto ay may balak. Minsan kasi may tinatawag lang na pakiramdam. At noon, pakiramdam ko may isang taong nawawala at kailangan ng direksyon. Tahimik si Hana. Hindi niya alam kung ito na ba ang simula ng usapang matagal na niyang iniiwasan. Pero imbes na magtanong pa, tumigil siya sa paglalakad at humarap kay Lucien. Hindi mo kailanman sinubukang baguhin ako, Lucien. Ang ginawa mo, tinulungan mo akong bumalik sa sarili ko. Tumingin si Lucien sa kanya at sa sandaling iyon, tila nagkakaunawaan na ang kanilang mga mata. Walang halik, walang yakap, walang drama. Pero malinaw ang lahat. May damdamin na hindi kailangang sigawan. May pagmamahal na dumarating nang hindi mo inaasahan. At sa pagitan nila, naruroon ang pagtanggap. Hindi minamadali, hindi pinipilit, pero totoo. Sa sumunod na mga linggo, lalong naging mas masigla si Hana sa trabaho. Kasabay nito lumalawak din ang bilang ng mga babaeng tinutulungan ng foundation. Isa na rin si Alma sa mga regular na volunteers. At tuwing nagkikita sila ay ila napapawi ang takot ni Hana na baka hindi na muling makabangon ang mga tulad nila. Sa isang event, inimbitahan si Hana bilang keynote speaker. Laman ng event ang mga dating sex worker na ngayon ay nasa proseso na ng pagbabago. Habang nakatayo siya sa harap ng entablado, tinanong siya ng isa sa mga kababaihan sa audience, "Paano mo nalaman na kaya mong magbago?" Tumigil siya sandali bago sumagot. Nang una kong maramdaman na hindi ako ginamit. Nang may isang taong tinanong ako hindi kung magkano ang halaga ko, kundi kung ano ang pangarap ko. Pagkatapos ng event, nilapitan siya ni Lucien. Tahimik lang silang naglakad pa uwi. Sa sasakyan, bago siya bumaba, bumulong si Lucien. "Salamat sa pagpapaalala sa akin na hindi sapat ang tumulong lang. Kailangan mo ring maniwala." Napangiti si Hana. "Kung hindi ka naniwala sa akin noon, hindi ko mararamdaman ito ngayon." At habang isinasara niya ang pinto ng sasakyan, alam niyang hindi lang karera ang nabubuo sa bagong buhay na tinatahak niya. May pag-ibig na rin na umuusbong, hindi dahil sa kapritso, kundi dahil sa katotohanan sa lahat ng bahagi ng pagbabago niya, may isang taong nanatilit, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang saksi. Isang damdaming walang pilit pero may paninindigan. Isang koneksyon na hindi kailangan ng label pero ramdam sa bawat pagngiti, sa bawat pagdampi ng katahimikan. At doon, sa katahimikang iyon nagsimulang manariwa ang ideya na baka sa dulo ng lahat ng ito, may lugar din pala para sa isang pag-ibig na hindi kailanman binili, kundi pinanday sa tiwala. Mabilis lumipas ang mga buwan. Ang dating intern na walang kumpiyansa sa sarili ay isa na ngayong kinikilalang asset ng kumpanya. Si Hana, na minsang tinanaw lamang bilang kawanggawa, ay ngayon ay binibigyang respeto ng parehong mga empleyado at executives. Ngunit ang tunay na tagumpay na bumago sa kanyang pananaw ay hindi ang mga parangal o promosyon, kundi ang pagkakataong makapagtapos sa kursong matagal na niyang pinangarap. Sa tulong ng scholarship mula sa foundation ni Lucien at sa tiyaga niyang pagsamayin ang trabaho at pag-aaral sa gabi, unti-unting naabot ni Hana ang isa sa pinakamatagal na niyang pangarap. At sa araw ng kanyang pagtatapos, sa loob ng isang auditorium na punong-puno ng iba't ibang kwento ng tagumpay, nandoon siya, nakasuot ng toga, may bitbit na medalya, at may pangalan sa diploma
na ipinagmamalaki niyang kinatawan ng sariling tagumpay. Pag-akyat niya sa entablado upang tanggapin ang kanyang sertipiko, napatingin siya sa audience. Doon, nakita niya si Enzo, nakaayos at tuwang-tuwa habang kinukunan siya ng larawan. Katabi nito si Alma at hindi kalayuan, naroon si Lucien. Nakaupo sa pinakahuling hilera, nakangiti at palakpak na palakpak. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Sa isang iglap, naalala niya ang gabing nakaupo siya sa bangketa, basang-basa at walang ideya kung may patutunguhan pa ang buhay niya. Ngayon, narito siya. Hindi na tinatago, hindi na kinakahiya, kundi ipinagmamalaki ng sarili niyang kwento. Sa closing speech ng programa, laking gulat ni Hana nang biglang banggitin ng moderator na isa sa mga estudyanteng nagtapos ay inimbitahang magsalita. Tinawag ang kanyang pangalan. Nagulat siya, hindi handa, pero pinilit tumayo at humakbang paakyat ng entablado. Tahimik ang buong silid. Huminga siya ng malalim. Ako po si Hana, at katulad ng marami sa inyo, may mga panahon sa buhay ko na hindi ko na alam kung may susunod pang hakbang. Hindi ako galing sa mabuting pamilya, hindi ako pinanganak na may koneksyon. At sa maraming pagkakataon, hindi ako tinanggap ng lipunan. Pero sa kabila ng lahat, pinili kong maniwala, hindi sa kapalaran kundi sa posibilidad na kapag may isang taong naniwala sa'yo, pwede kang matutong maniwala muli sa sarili mo. Napuno ng palakpakan ang silid, hindi dahil sa galing ng talumpati niya, kundi sa bigat ng katotohanang dala nito. Sa pagbalik niya sa kanyang upuan, binulungan siya ni Enzo. Ate, ikaw na ang pinaka-cool na tao sa buong mundo. Napatawa siya. Sa totoo lang, iyon lang ang pinaka-importanteng papuri na kailangan niya. Sa sumunod na linggo, isang espesyal na okasyon ang idinaos ng kumpanya. Isang pagtitipon para sa lahat ng empleyadong naging bahagi ng kanilang social responsibility programs. Isa si Hana sa mga itinampok. Sa event na iyon, nakasuot siya ng simpleng puting bestida. Walang labis, walang kulang, pero may dignidad. Nang lumapit si Lucien sa kanya sa harap ng maraming tao, ramdam niya ang kakaibang tensyon. May gusto akong sabihin, Hana. Ani Lucien, marami na akong narating sa buhay na to. Pero isa sa pinaka-importanteng desisyon na ginawa ko ay nung huminto ako sa bangketa para kausapin ang isang babaeng hindi kailanman sumuko. Tumingin siya sa kanya, direkta. At kung papayagan mo ako, gusto kong maging bahagi ng bawat yugto pa ng kwento mo. Hindi bilang sponsor, hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang taong gusto kang mahalin, totoo at buo. Hindi agad nakasagot si Hana. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa dami ng emosyon na sabay-sabay niyang naramdaman. Sa isang bahagi ng kanyang puso, may kaba pa rin. May takot na baka masira ang respeto at tiwalang naipundar. Pero mas nangingibabaw ang pag-unawa na sa buong proseso ng kanyang pagbabago, si Lucien ay hindi kailanman lumampas sa hangganan. Ni minsan, hindi siya pinilit, hindi ginamit, hindi inangkin. Kaya sa mga panahong ito na handa na siyang tanggapin ang sarili niya ng buo, doon niya rin napagtantong handa na siyang tumanggap ng pagmamahal na hindi nakabatay sa awa, kundi sa pagkilala. Tumango si Hana. Oo, Lucien, pero sana alam mong hindi ako prinsesa. Hindi ako perpekto. Napangiti si Lucien. Hindi ko kailanman hinanap ang prinsesa. Ang mahalaga sa akin ay yung totoo. At sa gabing iyon, habang pareho silang nakatayo sa gitna ng isang pagtitipon, habang pinapalakpakan ng mga taong minsan ay tumulong sa kanya, at mga taong siya na rin ngayon ang tumutulong, unti-unti na niyang nararamdaman na hindi lang pala siya nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Nabigyan din siya ng karapatang magmahal at mahalin. Hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa kung sino siya ngayon. Isang babae na pinanday ng sakit, binuo ng pagpupunyagi, at ngayon ay yakap na ang sarili niyang kwento, buong buo. Makalipas ang ilang linggo matapos ang event ng kumpanya,
Unti-unting lumipat sa panibagong yugto ang buhay ni Hana. Hindi na siya basta empleyado. Hindi na rin siya basta produkto ng isang programang muling nagbuhay ng pag-asa. Siya na mismo ngayon ang tinuturing na huwaran ng marami. Hindi lang sa loob ng kumpanya, kundi pati sa mga organisasyong katuwang ng foundation. At habang lumalawak ang kanyang papel, kasabay ring lumalim ang ugnayan nila ni Lucien. Hindi ito naging mabilis, hindi rin madramang pag-ibig gaya ng sa pelikula. Pero ito'y tunay, kalmado at puno ng paggalang. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumilinaw sa kanilang dalawa na ang koneksyon nila ay hindi nakatali sa kung sino ang nagligtas at sino ang iniligtas. Ang ugnayan nila ay lumago sa pagitan ng dalawang taong piniling magtulungan, bumangon. Magkaibang pinagmulan pero iisa ang layunin, ang gawing makabuluhan ang ikalawang pagkakataong ibinigay sa kanila ng buhay. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, nagkayayaang maglakad sina Hana at Lucien sa Baywalk malapit sa opisina. Walang espesyal na dahilan, kundi pagod sila sa maghapon at nais lang huminga. Habang magkasabay silang naglalakad, naroon ang katahimikang hindi awkward, kundi komportableng katahimikan ng dalawang taong sanay na sa presensya ng isa't isa. Napalingon si Lucien kay Hana. Naalala mo nung tinanong kita kung ano ang pangarap mo? Tumango si Hana, ngumiti. Akala ko dati, ang pangarap ko lang ay makatapos, makahanap ng disenteng trabaho at maiahon si Enzo. Pero ngayon, mas lumawak na ang pangarap ko. Gusto kong maging bahagi ng pagbabago ng iba. Gusto kong maging tinig ng mga dating tulad ko. Hinawakan ni Lucien ang kamay niya. At ginagawa mo na yan ngayon. Hindi mo lang namamalayan. Napayuko si Hana. Minsan kasi hindi ko pa rin maiwasang mag-alinlangan. Na baka lahat ng to, pansamantala lang. Tinitigan siya ni Lucien, marahan. Hana, kung may isang bagay akong natutunan sa'yo, yun ay ang katotohanang hindi kailanmang hadlang ang kahapon sa kung sino ka bukas. Kaya anuman ang mangyari, mananatili kang ikaw. At iyon ang dahilan kung bakit kita minahal. Sa mga sumunod na linggo, mas naging bukas na ang relasyon nila. Hindi man nila ito ipinagsigawan, hindi rin nila ito itinago. Sa kumpanya, hindi na tsismis kundi inspirasyon ang naging tingin sa kanila. Lalo na't hindi kailanman ginamit ni Hana ang kanilang relasyon para sa pansariling benepisyo. Sa halip, lalo pa siyang nagsumikap. Naging bahagi siya ng mas malawak na proyekto para sa women empowerment at itinalaga bilang project head sa isang community outreach na layuning sanayin ang mga dating street worker sa bookkeeping at small business. Isa ito sa pinakaimportanteng proyektong hinawakan niya dahil dito niya nakita ang sarili sa bawat muka ng mga kababaihang lumapit sa kanya. Isang umaga, habang nagsasagawa sila ng orientation sa isang barangay, nilapitan siya ng isang matandang babae. Ikaw ba si Hana, yung sinasabi nilang dating alam mo na? Tumango si Hana, hindi na nahiya. Ako po yun, pero hindi na po ngayon. Napaluha ang matanda. Salamat dahil sa'yo, naniwala muli ang anak kong babae na may pag-asa pa pala. Sa opisina, mas naging matatag si Hana. Mas nakikilala na rin siya sa mga business forums at educational summits. Minsan, naiimbitahan na rin siyang magsalita sa mga panel kung saan ang mga usapin ay hindi lang tungkol sa negosyo, kundi pati na rin sa dignidad ng tao at oportunidad ng ikalawang buhay. Sa lahat ng ito, tahimik lang si Lucien. Palagi lang siyang nandoon, minsan sa audience, minsan sa likod ng kamera, pero palaging nakaalalay. Walang intensyon na agawin ang spotlight kay Hana dahil para sa kanya, sapat nang masilayan kung paanong ang babaeng minsang tinanaw ng lipunan
ay ngayon ay tinatanaw na bilang huwaran. Ngunit sa kabila ng tagumpay, dumating din ang mga tanong. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa sala ng bahay ni Lucien, tinanong ni Hana, paano mo nalampasan ang mga mata ng ibang tao, lalo na't alam nilang ako yung kasama mo ngayon? Sagot ni Lucien, wala akong kailangang lampasan, Hana. Dahil ang mga mata ng iba ay hindi kailanman batayan ng tamang desisyon. Ang importante sa akin ay kung anong klaseng tao ang kaharap ko ngayon. At ikaw yon, ang babaeng lumaban, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kapwa. Wala nang mas hihigit pa roon. Sa sandaling iyon, niyakap ni Hana si Lucien, hindi bilang pasasalamat, hindi bilang pagsuko, kundi bilang pagtanggap na ang pagmamahal nila ay hindi kailanman naging kahinaan, kundi lakas na tumulong sa kanilang dalawa na tahakin ang bagong landas. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang nagbabago ang paningin ni Hana sa sarili. Hindi na siya nakakulong sa mga tanong ng nakaraan. Hindi na rin siya takot sa iniisip ng iba. Dahil ngayon, alam na niya ang sagot. Alam na niya kung sino siya. At higit sa lahat, alam na niya kung bakit siya narito. Isa siyang buhay na patunay na ang respeto sa sarili ay hindi ibinibigay ng mundo, kundi pinipili mong itayo sa bawat araw na pinipili mong tumindig kahit ilang beses ka nang pinabagsak. At sa piling ni Lucien, at sa piling ng mga taong hindi kailanman bumitaw sa paniniwala sa kanya, natutunan niyang mahalin hindi lang ang bagong mundong kanyang ginagalawan, kundi pati ang sariling kwento na minsang itinatanggi niya. Ngayon, ito na ang pinakamalakas niyang sandata, ang katotohanan, ang pagbangon, at ang pag-ibig na hindi kailanman hinanap, pero dumating sa tamang oras. Sa tuloy-tuloy na pag-inog ng mga araw, lumawak palalo ang mundong ginagalawan ni Hana. Hindi na lamang siya isang dating estudyante na natupad ang pangarap. Hindi na rin siya basta empleyado sa ilalim ng foundation. Siya na ngayon ay isa sa mga opisyal na kinatawan ng mga community projects ng kumpanya. Kasabay ng responsibilidad na ito, napili rin siyang maging co-director ng isang bagong programang poondohan ng foundation, isang financial literacy initiative para sa mga kababaihang nanggaling sa lansangan, bilang pagsuporta sa reintegration nila sa lipunan. Sa una, kinabahan siya. Malaking proyekto ito at kahit may sapat siyang karanasan, hindi pa rin nawawala ang duda sa sarili tuwing may bagong hamon. Pero sa tulong ng mga taong patuloy na naniniwala sa kanya, pinili niyang yakapin ang papel. Isang linggo bago ang opisyal na paglulunsad ng programa, abala si Hana sa paghahanda ng mga modules, training kits at partnerships sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Dumating ang araw na kinailangan niyang lumipad sa isang probinsya para kausapin ang isang lokal na mayor na susuporta sa programa. Habang nasa eroplano, napatingin siya sa ulap sa labas ng bintana. Napalalim ang buntong hininga niya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pagtataka kung paanong nagkaroon siya ng ganitong uri ng buhay. Minsan, habang nakasakay siya sa tricycle, pinagmamasdan niya ang mga naglalakad sa gilid ng kalsada at hindi niya maiwasang alalahanin ang panahong siya ang nandoon. Pawisan, pagod at walang direksyon. Minsan, gusto niyang yakapin ang sarili niyang nakaraan. Sabihing, tuloy mo lang, darating din ang araw mo. Pagbalik niya sa Maynila, sinalubong siya ng isang balita. Si Enzo, ang kanyang kapatid, ay tuluyan nang nakatapos ng therapy sessions. Ang dating batang sakitin, mahina at laging nangangailangan ng alalay, ay ngayon ay masigla na at kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Umuwi si Hana ng gabing iyon sa safe house at nadatnan si Enzo na nagluluto ng tinola sa maliit nilang kusina. Napatigil siya sa pinto at napangiti. Ate,
Hindi mo na kailangang mag-alala. Ako na mag-aalaga sa iyo minsan. Nilapitan niya ito, niyakap at bumulong, salamat sa pagtitiis, salamat sa pananatili. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Sapat na ang katahimikang iyon upang maipadama ang lalim ng pinagsamahan nilang magkapatid. Sa gabing iyon, habang sabay silang kumakain, naramdaman ni Hana ang isang uri ng kapayapaang matagal na niyang hindi nadama. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil alam niyang ligtas at masaya na ang taong naging dahilan ng lahat ng kanyang sakripisyo. Sa mga panahong iyon, mas lalong lumalim ang relasyon nila ni Lucien. Hindi man ito naging sentro ng kanyang pagkatao, ito'y naging matatag na haligi sa bawat hamon. Si Lucien ay palaging nariyan, hindi para ipilit ang presensya niya kundi para tiyaking hindi nag-iisa si Hana sa bawat desisyong kanyang ginagawa. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad sa isang parking malapit sa lungsod, may tanong na biglang bumalot sa hangin. Hana, ani Lucien, nasabi mo dati na may takot kang magmahal, lalo na't galing ka sa isang buhay na pinuno ng pag-aalinlangan. Sa palagay mo, anong nagbago? Huminto si Hana, tumingin sa paligid, saka bumaling kay Lucien. Nagbago ako. Natutunan kong hindi lahat ng pagmamahal ay may kapalit. May mga tao palang kayang mahalin ka kahit hindi mo kayang ibalik agad at kahit buo ka pa ring inaayos. Tumingin si Lucien sa kanya, malalim at tahimik. Hindi na sila nagsalita pa. Sa halip, sabay nilang tinanaw ang mga bituin sa langit. Parehong nauunawaan ang damdamin kahit walang salitang kailangang bitawan. Dumating ang araw ng opisyal na paglulunsad ng kanilang bagong programa. Punong-puno ang hall ng mga panauhing mula sa iba't ibang sektor. Kababaihan mula sa mga shelter, mga guro, health workers at ilang kilalang personalidad sa negosyo at advokasya. Si Hana ang pangunahing tagapagsalita. Habang nakatayo sa harap ng podium, habang ang ilaw ay nakatuon sa kanya, pinakiramdaman niya muna ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya kinakabahan. Sa halip, may kakaibang katahimikan sa kanyang loob. Hindi ako palaging narito. Dati ako ay nasa labas. Nakatanaw sa bintana ng mga pangarap na tila hindi kailanman para sa akin. Pero ngayon, hindi na ako lang ang bumangon, kundi ang lahat ng mga taong minsang tinuring ng lipunan na wala ng pag-asa. Ngayon, isa-isa nang bumabalik sa sarili nilang kwento, nagpalakpakan ang lahat. Sa dulo ng programa, lumapit sa kanya ang isang batang babae, 16 na taong gulang, may mahiyain pero matatag na mga mata. Ate Hana, salamat. Dahil sa iyo hindi ko na ikinakahiya ang pinanggalingan ko. Niyakap siya ng bata at sa mga sandaling iyon, muling napatunayan ni Hana na kahit gaano kadilim ang daan, may liwanag pa rin kapag may naglalakas loob na magbitbit ng sulo. Pag-uwi niya sa bahay ng gabing iyon, nadatnan niyang may maliit na sulat si Enzo sa kanyang lamesa. Ate, proud ako sa'yo. Hindi lang dahil bumangon ka, kundi dahil pinili mong bumangon hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mas marami pang tao. Sa isang buhay na minsang inakalang walang patutunguhan, ngayon ay punong-puno na ng direksyon, saysay at pag-ibig. Sa bawat umagang gumigising siya, hindi na siya tinatablan ng takot dahil alam niyang anuman ang dumating, may pundasyon siyang matibay. Hindi gawa sa yaman, hindi gawa sa ganda ng papel, kundi gawa sa pinagsama-samang aral ng pagkabigo, pagpupunyagi at pagmamahal na dumaan sa pagsubok ng panahon. Si Hana na dating tahimik sa kanto ng kalsada ay ngayon ay boses ng mga nawalan ng lakas. At ang tinig niyang ito ay mas malakas na kaysa kailanman. Makalipas ang ilang buwan, naging tuloy-tuloy ang mga tagumpay hindi lamang ni Hana kundi ng buong komunidad na kasama niyang lumalaban. Ang programa para sa mga kababaihang dating nalugmok ay lumawak na rin sa iba't ibang rehiyon.
marami na ring nakapagtapos sa mga training. At ilan sa kanila may sarili ng mga maniit na negosyo o nakapasok na sa disente at marangal na trabaho. Si Hana na noon ay itinuturing na kaso ng awa ay ngayon ay isa ng haligi ng pagbabago. Sa tuwing may bagong partisipant na sumasali sa programa, palaging binabanggit ang kanyang pangalan, hindi para ipagmalaki, kundi upang ipaalala na may kwento ng tagumpay na galing mismo sa putik ng kabiguan. Ngunit sa kabila ng abalang schedule at dami ng responsibilidad, hindi rin niya nakalilimutan ang kanyang personal na buhay. Mas lumalim pa ang relasyon nila ni Lucien at bagamat hindi pa nila pinag-uusapan ang kasal, parehong malinaw sa kanila na ang pagmamahalang ito ay hindi batay sa pangako ng papel, kundi sa araw-araw na pagpiling manatili sa isa't isa. Minsan, sa mga tahimik na gabi, pareho nilang naiisip kung paano nagsimula ang lahat. Isang gabi ng ulan, isang babae sa bangketa. Isang lalaking huminto, hindi para humusga, kundi para makinig. At ngayon, narito na sila, magkaagapay, hindi bilang tagapagligtas at iniligtas, kundi bilang dalawang taong piniling maghilom ng magkasama. Isang araw, nakatanggap ng imbitasyon si Hana mula sa isang unibersidad. Gusto siyang parangalan bilang isa sa mga natatanging kababaihan ng taon. Kasama sa parangal ang pagbibigay ng honorary diploma, hindi lang bilang pagkilala sa kanyang akademikong sipag, kundi sa kontribusyon niya sa komunidad. Habang tinatanggap niya ang parangal sa entablado, hindi niya napigilang balikan sa isipan ang batang Hana na nakaupo noon sa ilalim ng poste ng ilaw, basang-basa sa ulan, at walang tiyak na pupuntahan. Sa sandaling iyon, habang nakatayo siya sa entablado, hindi na siya ang babaeng kinakahiya ng lipunan. Siya na ang babaeng niyakap ang kanyang nakaraan at ginamit ito bilang puhunan para sa isang mas makabuluhang hinaharap. Pag-uwi nila ni Lucien galing sa awarding ceremony, naglakad sila sa paligid ng village kung saan naroroon ang bagong bahay na pinundar ni Hana gamit ang sarili niyang kita. Simple lang ang bahay, may maliit na hardin at maaliwalas na sala. Ngunit para kay Hana, ito ang simbolo ng kanyang muling pagkabuo. Habang nag-uusap sila sa beranda, tinanong ni Lucien, "May isang bagay pa bang hindi mo pa natutupad?" Napaisip si Hana, sakang ngumiti. Wala na siguro. Hindi dahil nauha ko na lahat, kundi dahil natutunan kong hindi lahat ng bagay ay kailangang makuha para maging buo. Tiningnan siya ni Lucien at sa tingin nitong iyon ay naroroon ang lubos na paggalang. "Kung ganon," sagot ni Lucien, "pwede na tayong magsimula ng panibagong yugto." Pagkaraan ng ilang buwan, hindi na ikinagulat ng marami ang balitang ikakasal na sina Hana at Lucien. Hindi en grande ang seremonya. Isang simpleng kasalan sa isang maliit na kapilya na may mga bulaklak mula sa lokal na supplier, mga panauhin mula sa komunidad at mga batang minsang tinulungan ni Hana na ngayoy nagsisilbing abay. Sa kanilang panunumpa, hindi nila binanggit ang magagarbong salita. Sa halip, nagkasya sila sa mga katagang salamat at pangako. Salamat sa pananatili, salamat sa pagtanggap, at pangakong sa bawat bagong araw ay pipiliin pa rin ang isa't isa sa gitna ng tagumpay o pagkadapa sa loob ng tahimik o magulong mundo. Pagkatapos ng kasal, hindi agad sila nag-honeymoon. Sa halip, bumalik agad si Hana sa trabaho, habang si Lucien ay tahimik na bumalik sa kanyang opisina. Ngunit sa bawat araw na sila'y magkasama, ramdam ang lalim ng relasyon nila. Hindi kailangan ng engrandeng selebrasyon dahil ang tunay na pagmamahalan ay nasa paraan ng pakikitungong araw-araw. Habang si Enzo naman ay nagsisimula na ring mag-volunteer sa foundation bilang assistant sa mga training sessions. Mas lalo pang napanatag si Hana. Nakikita na niya ang mundo
na unti-unting lumiliwanag. Hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil may sapat ng liwanag para ipagpatuloy ang pagtuturo ng daan sa iba. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga sa likod ng bahay, kasama ang ilang kababaihang bagong dating mula sa programang pangrehab, narinig niyan sinabi ng isa sa kanila, "Ate Hana, totoo bang ikaw yung galing sa kalsada?" Tumango siya, hindi na may kaba, kundi may dignidad. "Oo, doon ako nagsimula, pero hindi doon nagtatapos ang mga kwento natin." Tumingin ang babae sa kanya, sabay tanong, "Paano mo nalaman na kaya mong magbago?" Sagot ni Hana, "Nung natutunan kong patawarin ang sarili ko, at nung pinili kong magmahal, kahit sa panahong hindi ko pa alam kung paano." Sa tahimik na sandaling iyon, sa ilalim ng araw na dumarampi sa kanyang balat, at sa presensyang puno ng bagong simula, alam ni Hana sa sarili niyang ito na ang tunay na tagumpay, hindi ang parangal, hindi ang mga titulo, kundi ang kakayahang yapapin ang sarili. Buo, hindi perpekto, pero totoo. At sa dulo ng lahat, si Hana ay hindi na lamang babaeng minsang ibinenta ang katawan para mabuhay. Siya na ngayon ang babaeng piniling magmahal, mabuhay ng marangal, at magbigay ng bagong buhay sa iba. At sa kanyang tahimik ngunit matatag na paglalakad sa bagong daan ng buhay, dala niya ang kanyang kwento, hindi bilang bigat, kundi bilang liwanag na magtuturo ng pag-asa sa mga patuloy na naglalakad sa dilim.